ongoing na project po ng ating mayor, ang countryside sa Taker po, malapit na rin po matapos yun. So lahat ng po kami nandito ay kami sumusuporta po lahat sa programa at proyekto ng ating mahal na Mayor Vico Sotto. Thank you po. Maraming salamat, Kap Alvin. Parang masyadong excited si Kap. Medyo tense eh. Pero okay lang po yan. Maganda po yung ating barangay hall. Ngayong umaga po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Hey, sa magandang umaga sa ating lahat, kay Mayor Vico Sotto, siyempre kay Kap Alvin Lagan at sa kanyang barangay council, sa ating SK, of course, ang ating mga councilors na nandito ngayon, inyong kapitbahay, dalawa, ang inyong kapitbahay dito, Councilor Maro Martirez at Councilor Buboy Agustin, Councilor Saibal Silo Bilang, and of course, si Councilor Angelo De Leon, no? And sa ating lahat, mga homeowners presidents and officers, no? Iba't ibang opisyalis, mga residente ng Barangay Santa Lucia, sa mga pagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa napakainit yung pagtanggap sa amin. Yes! Talagang nakakataba ang puso tuwing bumababa kami dito sa inyong barangay sa Santa Lucia. Talagang damang-dama namin ang inyong pagmamahal. Kaya naman po, kita nyo, yung inyong barangay hall, actually, ang barangay hall naman ninyo, hindi naman responsibilidad na ng city na gawin yan, di ba? Yes! Pero dahil mahal namin kayo, mahal kayo ni Mayor Vico, ito barangay hall nito. At marami pong mga nakalinyang mga proyekto dito sa inyong mga barangay. Pero alam nyo, kailangan ko rin pong ipaalala lang sa atin, no? Ako'y napaka-proud po ako naging kasama ko ang grupo ni Mayor Vico under his administration, yung Giting ng Pasig, kasama po si Congressman Roman Romulo, sapagkat nandito po sa pagkakataon na kami po ay naninimpihan at naglilingkod sa ating mahal na lungsod ng Pasig. May nakikita po natin yung mga pagbabago. Kailangan ko lang po i-explain ng konti ito kasi dati nyo na po akong ginawang congressman eh, di ba? At noong 2004, no, ang budget ng Pasig, mayaman na yung Pasig doon pa man din eh. Nasa 2.8 billion to 3 billion ang income ng Pasig noong 2004. Fast forward po tayo nung naging mayor si Mayor Vico, nasa 10 billion. 2019, 10 billion, di ba? Yan yung minana niya, no? So in a span of 15 years po, mula 2004 hanggang 2019, yumaman ang lungsod ng Pasig ng halos 7 billion pesos. Pero, alam niyo ba, from 2019, tinamaan pa tayo ng pandemya, wala po tayo tinaas na kahit na isang singgulin na tax. Actually, nagbawas pa nga ng ibang mga tax si Mayor Vico. Ang budget po ng 2022 na inabutan po namin was 13.5 billion. 2023, pinasa ng inyong council, was 15 billion. 2024, itong kasalukuyang taon, nasa 17.2 billion. Pero alam nyo, mas maganda next year. Nasa 22.4 billion tayo. Ngayon, isipin po rin nyo ha, in 15 years from 2004 to 2019, umangat ang ating kayamanan ng 7 billion. Pero in 2019, in 6 years, dahil sa malinis na pamamahala, dahil inaalis yung korupsyon, dinalabanan ang korupsyon, tinatanggal yung pangingikil sa kaban ng bayan. Correct. Kaya mahigit doble ang hinaman ng ating lungsod. Mahigit doble. From 10 to 22 billion pesos in 6 years. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po niyan, mas malaki po ang ating mga resources, yung kayamanan ng ating bayan na kaya po natin ibaba ngayon sa tao. At marami pong mga lumalabas na mga fake news kasi ngayon, dahil po may politika na darating ng eleksyon. Pero kailangan ko po sabihin sa inyo po, you have to be proud na kayo po ay Pasigenyo ngayon. We have to be proud. We have to be proud na tayo po yung mga Pasigenyo. Dahil kung makikita po natin, no? Noong 2004, marami na pong mahirap. Ngayon,
pangit man sabihin, pero mas marami pong mahirap. Marami na, ang population po natin ngayon nasa 1 million na. 1 million na ang population natin. Pero ang problema, bakit po dumadaming mahirap? Ay, yung mayaman natin lungsod, pero dumadaming mahirap. Kasi wala po tayong programa na pangmatagalan na iangat ang buhay ng Pasigueño. Pero ngayon, meron po tayong mga programa. Isipin nyo, ang namana ni Mayor dito na number ng ating mga scholars, nasa 11 to 12,000. Ang scholars natin ngayon, 25,000 scholars. Hindi pa po kasama dyan yung bago nating programa na nagbibigay ng libreng, hindi lang po college education, private college education sa ating mga pinakamahirap na mga kapatid. Ito po yung Pag-asa Scholarship Program. Kailangan ko po i-stress ito. Why? Because wala pong shortcut kung gusto natin gumanda ang buhay ng Pasigueño. Kailangan po natin paaralin natin ang ating mga anak. Ang ayuda po, okay lang po yan kasi kailangan ng mahihirap yung ayuda eh. Pero pag sinanay natin na puro ayuda lamang, yung kinain natin na ayuda ngayon, bukas wala na po yun. Ang programa po ni Mayor Vico, programa po ng inyong giting ng Pasig ay ang programa na makita ang inyong mga anak, ang inyong mga apo ay matatanggal sa pangil ng kahirapan at mabubuhay sa kanilang sariling paa, sariling kakayahan, sariling kaalaman. At ang magandang balita, yung Pag-asa Scholarship Program natin, nung una, 2 lang po ang accredited na schools, Pasig Catholic College at Arellano. Meron na pong bagong bukas dito sa kapitbahay ninyo, ang National University by next year. Accredited na rin. Nag-apply po ang NU ngayon. Kasama po kami ni Mayor doon sa kanilang ribbon cutting. Excited po sila na makasama dito sa Pag-asa Scholarship Program. So isipin po ninyo ang magiging epekto, ang long-term po na epekto ng pagbibigay ng libre private education sa inyong mga anak. Mula po sa pwedeng maging nurse, pwedeng maging engineer, arkitekto, accountant, sky is the limit. Wala po tayong hindi po natin pwedeng pigilan ang pag-asenso at pag-unlad ng ating lungsod sa isang pamahalaan na malinis. So, again, I want to congratulate po ang ating barangay dito sa inyong proyekto, no, ang ating mamamayan sa inyong pagtuloy-tuloy na pag-aambag dito sa mga pagbabagong na isusulong ng ating butihing Mayor Vito Soto at of course kay Congressman Roman Romulo kasama po ng ating mga konseho member ng City Council. Sana po, sama-sama tayo at bago ko magtapos, babatingin ko na rin kayo ng advance Merry Christmas. Maraming salamat. Good morning po sa ating mga. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ngayong umaga po, pakinggan na po natin ang mensahe ng ating butihing Mayor, walang iba kundi Mayor Vico Soto. Tulang po kayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po Barangay Santa Lucia? Kap Alvin, maraming salamat sa pag-welcome sa amin. Meron din po sa lahat ng mga residenteng nandyan sa gilid, sa mga staff po ng barangay. Alam nyo, lahat po ng barangay sa Pasig napupuntahan ko po, pati mga iba't ibang barangay hall natin. At lahat naman mababait, pag dumarating tayo, pinasalubong, wini-welcome. Pero masasabi ko po, bukod sa isa sa pinakamabait ang staff ng Barangay Santa Lucia. Isa rin po, yung mga staff ng Barangay Santa Lucia, isa rin po sa pinaka-wild pag nagpipili tayo talagang wild na wild. Kapag yun, yung staff mo talagang wild na wild. Tama po yan. Narinig na po natin ang mensahe ni Vice Mayor Dodot. Sana nakinig po tayo ng maigi. Gusto ko sana magbigay ng isang mahabang mensahe at talumpati. Kaso aminin ko po sa inyo, hindi ganun kaganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya wala akong nakapasa na baka mahawa po kayo sa akin. Masakit na lamunan ko at nga mag-iingat. Gusto ko nga sana
tayo lang naman, aminin ko na po sa inyo, gusto ko sana talaga umabsent ngayong araw. Kaso nung nalaman ko na yung schedule natin ngayon, inauguration ng Barangay Hall, sabi ko hindi ko pwedeng palagpasin yung pagkakataon para mabati ang mababait at wild na wild na staff. Salamat din sa Pasig City Band para sa natin sa lahat ng inauguration. Hindi ko sila lagi nababati, pero tuwa po tayo sa banda natin. Pagaling ng pagaling yung Pasig City Band. Sa ating City Council, siyempre kilala nila po si Consi Buboy o si Tita Cory Raimundo, ayaw magpaawat. Pinalalayan ng kanyang anak na si Kagawad Boy, pero Tita Cory talagang kahit minsan may konting karamdaman, napakasipag po talaga. Consi Cory, thank you. Wild na wild din po yan sa Tita Cory. Siyempre ang number 1 councilor ng District 2, Councilor Angelo. Ang ating kaibigan mula Barangay Pinagbuhatan, Councilor Saibel. At ang inyong nakasama sa barangay, Councilor Maro. Baka nakalimutan niyo na po siya, papaalala ko lang po. Nagarito po siya. Binabati ko rin ang mga kasama natin sa upper box. Hello po. Okay lang po kayo dyan. Wala na pong tumutulo dyan. Alam niyo kung tutuusin, ito yung proyekto natin sa Barangay Hall ng Santa Lucia. Hindi naman po kalakihang proyekto. Pero nakakatuwa po kasi ngayon halos araw-araw, o hindi man araw-araw, pero sigurado linggo-linggo, ilang times sa isang linggo, may mga inauguration po talaga tayo sa lungsod ng Pasig ng iba't ibang infrastructure project natin. First term ko po, alam niyo naman po ito, naririnig niyo naman po siguro pag binukwento ko ito, lalo na pag State of the City address natin, o pag may mga ibang malalaking okasyon, lagi ko pong kinukwento yung yung framework natin ng pagbabago. Kasi nung nagsimula po tayo, talagang marami tayong pinakilalang pagbabago. At yung pagbabagong pinakilala natin, hindi yung mababaw lang, talagang malalim at makatotohanan, makabuluhan po yung pagbabago natin. Alam naman po natin, sa buong Pilipinas, hindi naman, wala tayong pinatatamaan dito, ano? Kasi sa buong Pilipinas po ang problema natin. Open secret naman po. Pinakamalalaking korupsyon na nangyayari sa buong Pilipinas. Lagi ko rin pinapanood ngayon yung mga speech ni Mayor Benji ng Baguio. Talagang inaalala niya, kinukwento niya kung saan ba, ano yung porsyento, anong ganyan, sa procurement natin, sa mga infrastructure works. Nandiyan po talaga. Yan ang dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas. Kasi marami sa politiko, marami sa government contractors na yumaman ng yumaman dahil sa mga SOP, dahil sa kickback. Dahil pag may proyekto, open secret, na hindi 100% napupunta sa proyekto, minsan 80% lang at 20% yung kickback. Minsan 50-50. Minsan ghost. Alam naman po natin, totoo yan. Hindi lang sa Pasig, sa buong Pilipinas. 2019, yan ang nilabanan natin. Pinasag natin ang sindikato sa loob ng City Hall. Nagpakilala tayo. Hindi pa siya perfecto. May mga kailangan pa tayong ayusin. Pero pwede tayo maging proud bilang mga Pasigueño. Kasi 95-99% sa mga kalokohan na yan, natanggal na natin, natigil na natin. At yung sinasabi po ni Vice, yung pag-akyat po ng budget natin, yan ang number 1 na dahilan po dyan. Kasi isipin nyo, kung dumadaan sa procurement natin o infrastructure works kada taon, nasasabi mong sabihin natin na ayun po, hindi na ako magtanggal ng pasensya na sa mga nasa first row. Kung 5-6 billion, 20%, 30%, kung gano'ng kalaking halaga po niyan. Kaya tayo, nakita nyo po, pag may project tayo, kung ano lang talaga yung kailangan, at syempre open bidding, public bidding po tayo, kung kayang gawin ng 3 million ng Barangay Hall, hindi natin palalakihin yung proyekto. Kung 3 million lang talaga, okay na yan, hindi natin siya gagawin 10 million na project. Diba? Ang gobyerno nyo po ay tapat. Ang gobyerno niyo po nagpapakilala ng tunay, makabuluhang pagbabago. Tinataguyod natin ngayon ang mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Sa English, good governance ang tinataguyod po natin ngayon. Sa umpisa mahirap.
Pero kinaya natin sa Pasig eh. Kinaya po yung mga sinasabi noon na imposible. Nagagawa po natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Marami po, sa totoo lang po, nung nag-uumpisa ako, siyempre, humihingi rin ako ng payo sa mga mas experience sa akin, sa mga batikan, sa mga nauna sa akin. Ako lagi ang humihingi ng payo sa mas nakatatanda, sa mga mas experience. Sa totoo lang po, noong 2019, marami silang nagpayo sa akin na, uy, yung ganito, huwag mong gagalawin yan. Hayaan mo lang sila kasi pag ginalaw mo yan, baka magkagulo. Babalikan ka ng mga yan. Isipin niyo po, kung bilyon yung pinag-uusapan natin, hindi milyon. Minsan, may nakahold up, may nasasaktan para sa cellphone, para sa 500 piso. Ano pa kaya para sa 1 bilyong piso? Yun po yung pinag-uusapan natin. Kaya hindi rin po nakakagulat yung aksyon ng mga iba. Hindi rin po nakakagulat yung ginagawa ng iba. Na talagang gustong-gusto na ibalik. O pilit na ibalik sa luma. Pilit tayong pinaatras. Pero tayo sa Pasig, hindi tayo paurong, paabante po tayo sa lungsod. Yung mga tinalikuran nating kalakaran, hindi na po natin babalikan yun. Tuloy-tuloy po tayo. Ngayon, nakikita natin kung yung first term, ito nga po, yung kinukwento ko noon, State of the City Address, ganyan. First term, talagang hindi ako nag-focus sa infrastructure. May mga maliliit pa rin. May mga kailangan pang ipaayos, may mga kailangan tapusin, may mga kailangan ipagawa na infraworks. Pero buong term ko na first term, at abutan pa tayo ng pandemya, isang dahilan din naman po yun. 2020, bawal talaga gumawa eh. Pero first term ko po, talagang sabi ko, hindi tayo gagawa ng big infrastructure projects. Bakit po? Siyempre, kung bilang politiko, gusto ko meron para maipakita ko kaagad. Ito yung nagawa, ito. Pero hindi po. Talagang pinilit natin na magpakilala ng tunay na pagbabago. Kasi yung pagbabago po na pinakikilala natin ngayon, hindi lang po ito para sa akin o para sa politika ko. Kung politika lang ang isipin ko ano yung pinakamabilis. Pero hindi po. Ang iniisip po natin at yung pinagsisikapan natin ay yung pagbabago na maaari nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo. Yan po ang iniisip natin para ito sa kanila. Pero ngayon naman, ito, second term na, nakikita na po natin yung mga kailangan gawin. Dahil confident na rin po tayo na maayos yung proseso natin. Confident na tayo, natanggal na natin yung mga SOB kickback sa lungsod natin. Nalinis na natin. Yung mga malalaki, wala na po talaga yung mga sindikato, nabasag na natin yun. Pwede na rin tayo gumawa ng mas malalaki. At katunayan, marami po sa mga nakikita natin ngayon ay sa totoo, yung 22 billion na sinasabi ni Vice Mayor Dodot, ang problema natin ngayon, kung paano talaga siya gamitin. Kasi hindi naman po pwede na kung saan-saan lang napupunta, di ba? Kailangan maayos, kailangan wise tayo sa paggamit ng pondo ng Pasig. Nakaraang mga taon, hindi naman po masamang aminin, karapatan niyo pong malaman, meron tayong mga nagiging savings. Kasi dati, 100 million, tapos 20 million, 30 million na pupunta sa kickback. Ngayon po, tinanggal natin yan, bumaba yung presyo ng mga kontrata ng ating pamahalaan, may mga pondo tayo ngayon na hindi nagagamit. Hindi naman po yun masama kasi gagamitin mo lang din sa susunod na taon, okay lang po yun. Pero syempre, gusto nating magamit ang buong puwersa ng kaban ng bayan para pakinabangan ng tao. Yan naman po yung second phase ng pagbabago po natin. So hindi lang po infrastructure yung pinag-uusapan natin, kundi pati mga social services. Ngayon po, na lumaki na yung pondo natin, na hindi natin kinailangan magtaas ng buwis, nagbaba pa nga pa para sa tricycle driver, sa sari-sari store, at sa iba pang mga sektor, talagang binabaan pa nga po sa vendors natin, binabaan natin ng mga obligasyon o buwis nila. Tumaas ang budget natin, yung infra, maliit na bahagi lang yan, pero yung importante po ngayon, yung social services, yung tulong sa taong bayan. At tulong, na gaya ng sabi ni Vice Dodot, hindi yung panandalian lang. Meron pa rin tayo siyempre, mga ayuda, may tulong, pagkatapos lang ng pamasungan sa ibang area po dito, di ba? Pero importante po yung pangmatagalan na tulong. Yung education services natin, yung scholarship na mula 11,000, naging 25,000 na po ang scholars natin. Yung pag-asa scholarship na sa susunod na school year, ipilitin natin na makasama na yung MU para mas malapit po sa inyo. Yung local senior pension natin, nakasalang na po sa Sangguniang, nahanapan na natin ng pondo. Ayun, nalata po tuloy kung sino yung senior.
susunod na taon, o susunod na mga buwan, expansion po ang ating mode. Ibig sabihin, pinalalawak natin yung sakop ng mga serbisyo, kundi nilalakihan yung mga tulong po mula sa pamahalaan. Habang naayos po natin, habang lumalaki ang ating pondo, gaya nga po ng halimbawa, marami akong pwede banggitin na halimbawa, pero yung dalawa na lang para hindi na po masyadong mahaba. Yung local senior pension, di ba? Nag-umpisa tayo noong 2022 lamang. Medyo bago pa po yung programa, 2 years old pa lang po yung programa. May mga inaayos tayo, pinagaganda pa natin siya, pero nagsimula tayo, yung mga 65 pataas na walang pensyon. Walang SS, walang GSIS. Siyempre, kung bago yung programa, simulan mo dun sa mga talagang walang-wala. Ngayon naman po, habang yun nga po, tumataas yung pondo natin, gusto natin palawakin ang mga programa natin, nakasalang na po sa City Council yung expansion ng local senior pension, isasama na rin natin kahit yung may maliliit na SS pension. Kasi marami po dun sa mga natanggal sa listahan ng nakarang taon. Ito na po, masasama na po kayo sa atin. Pero 65, walang trabaho po kaya walang trabaho. Local senior pension nga po. Pero yun nga po sinasabi ko. Every year, habang nakikita natin, ay pwede pang i-expand. Expand natin. O pwede pang palakihin yung programa. Gawin natin. At yan naman po sa lahat ng serbisyo, sa lahat ng proyekto natin. Ganyan po ang pag-iisip natin. At yan po ang napatutupad natin sa lungsod ng Pasig. At syempre, hindi ko po yan magagawa ng ako lang. Kahit kasama po natin City Council, malaking tulong po City Council, pero syempre kailangan po ng tulong at suporta ng bawat isang mamamayang Pasiggenyo. Kaya ako po na ipapatupad yung mga lalaking pagbabago na sa totoo, talagang matitindi yung mga nakabangga natin dyan. Alam nyo na po yun. Pero kaya tayo nagtatagumpay. At kaya tayo siguro minsan tinuturing din na modelo ang lungsod Pasig pagdating sa mabuting pag-gobyerno. Hindi naman dahil sa akin dahil sinusuportahan niyo po yung mga pagbabagong pinakikilala natin. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Barangay Santa Lucia. Mabuhay ang lungsod. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Ngayon, dadako na po tayo sa ating ribbon cutting ceremony. Lahat po ng ating city officials and barangay officials ay inaanyayahan po dito sa harapan. Susundan po ito ng isang photo opportunity lahat and then a blessing po sa pangunguna ni Father Andy mula sa Santa Rosario Parish. Alright. At the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Santa Lucia! Sa mga group of people na lahat, kasama po yung ating officials. Yung Kagawad, Barangay Kagawad. Ayan. Kasama pong ating mga city councilors, si Father. Alright. Alright, ako na po tayo sa ating blessing sa pangunguna po ni Father Andy. Maaari niyo po nating sindihan yung ating mga kandila. Dito pa sa kapila. Kasi
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. maghari nawa ang kapayapaan sa gusaling ito at sa lahat ng mga naninirahan o magtatrabaho dito. Mga kapatid, halina at makinig sa banal na salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang mga nakatira doon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay o sa gusali na iyong tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo. Sa manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihahain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon. Sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Panalangin ng pangkalahatan, mga kapatid, halina't dumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mga mag-anak at sambayanan. Sa bawat panalangin ang ating tugon, sapagkat lubha kang maawain. Sapagkat lubha kang maawain. Amang mapagmahal, loobin mong pamayanihan ng tapat na pamamahalaan ng aming tahanan. Iniluluhog namin tugon, Sapagkat lubha kang maawain. amang mapagkalinga, loobin mong maging bukas palad kami lagi sa mga kapuspalad at sawi. Iniluluhog namin. Sapagkat lubha kang maawain. Amang may kapal, loobin mong maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluluhog namin. Sapagkat lubha kang maawain. Aming Ama, sa inyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong mga namimintuhong angkan. Yamang ikaw ang pinagmulan ng kanilang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa gusali na ito na humihiling ng pagbabasbas, ng iyong pagbabasbas upang sa paglagi nila o sa pagtrabaho nila dito, kanilang mga gawain, kanilang madamang iyong pagkupkup upang sa paglabas dito, kanilang makamit ang iyong pagtataguyod upang sa pagbabalik nila sa kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang sa tunay sumapit sa iyong inihandang tahanan sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan, hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Let us all together pray the prayer that Jesus himself taught us. Our Our Father, Father who art in heaven, hallowed thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, Holy Mary, pray for us sinners, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Marticio, ang SK Chairperson ng Barangay Santa Lucia. At ngayong araw po, naganap po yung inauguration sa Barangay Santa Lucia na kung saan ang ating butihing Mayor Vico kasama ang kanyang mga City Council ay dumalo para pasanayin yung bagong renovated na Barangay Santa Lucia Hall. So ngayon po, nagkaroon po ng blessing si Father at sinilip din po ni Mayor yung bawat pasilidad ng aming barangay na kung saan nakita niya po kung gaano kaliwalas yung Barangay Santa Lucia. At naging successful naman po yung blessing and inauguration ng barangay hall namin sa tulong na rin po ng ibang staff ng Barangay Council and City Council. Siguro rin sa akin na lang po sa local government at saka sa buong po na nagsagawa natin Ayan, siguro po ang masabi ko lang po sa ating local government, lalo na sa ating city government na pinangungunahan ni Mayor Vico. Unang-una nagpapasalamat po kami on behalf of SK Council and Barangay Council dahil alam naman po natin na hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pansin pagdating sa mga barangay. So ngayon po sa term ni Mayor Vico, nagkaroon po siya ng pansin sa bawat barangay na kung saan isinama niya po sa budget yung pagre-renovate ng bawat barangay. Kaya sobrang blessed po ng bawat barangay ngayon sa pumuno ni Mayor Vico dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon na mapansin ni Mayor Vico nang sa ganun maging maayos po yung bawat barangay. So siguro po papanatilihin po namin yung kaayusan at kagandahan ng barangay hall namin. Ayun lamang. Maraming salamat.